Hey guys, so for today's video, ipapakilala ko sa inyo yung isa sa trading tool na ginagamit natin, no? Itong trading tool na ito ay tinawag kong Zentrol Time Box. Okay, bakit Time Box? Ikaw kasi yung magsaset ng time range, no? Tapos yung time range na yun ay ilalagay niya sa isang box, okay? Now, kapag yung presyo ay nag-break out above the box, magkakaroon yan ng buy position, okay? Now, kapag yung presyo naman ay nag-break out below the box, magkakaroon yan ng sell position, okay? Para mas malinaw, ipakita na lang natin sa inyo. So, itong sa akin kasi guys, ang pinili kong range is from 8 a.m. Philippine time to 9:30 a.m. Philippine time. Okay, so let's start our trading strategy tester. Okay, kung mapapansin nyo, gagawa siya ngayon ng range. So, yung yellow box na yan yung 8 o'clock in the morning to 9:30 in the morning. Okay, so let's continue. Ayun. Anong napapansin nyo? Nag-break out above the box. So, gumawa siya ngayon ng buy position. Okay? And look at the lot size here, no? Yung central time box na rin, yung nag-set up ng lot size based sa laki or based sa range nitong box. Okay? Hindi mo na kailangan mag-identify kung ano yung lot size na nababagay para sa range na ito. Kasi, siya na mismo yung gumawa nun para sa atin. Okay? Meron na siyang TP, meron na rin siyang SL. Okay? So, let's continue. Alright, pabilisan natin ng konti. Ayan, so lumipad na yung presyo, no? Magkakaroon din yan ng tinatawag nating trailing stop later. Okay, makikita nyo may lalabas na trailing stop dyan. Ayan, okay, so yung pulang linya na yan yung trailing stop. Habang patuloy yung pag-akyat ng presyo, okay, susunod at susunod din siya to secure our gains. Alright? Until sa matrigger niya na yung ating order. Okay, palitan natin para mas makita nyo. So, pabilisan natin ng konti siguro until sa ma-stop out yung ating trade, no? Either matamaan ng TP or matamaan ng trailing stop. Ayan, tinamaan na ng trailing stop. Papansin nyo dito, trailing stop hit. Okay, successful breakout, color blue yung ating trailing stop. Okay, let's continue. Alright, for the next day, maghihintay na naman siya ng 8 o'clock in the morning to 9:30 in the morning. Okay, pero yung time range na ito guys, you have the freedom to set it on your own. Okay, pwedeng kahit anong time frame yung ilalagay mo dyan. In my case kasi, yun lang talaga yung gusto ko. Okay, from 8 o'clock in the morning to 9:30 in the morning. Okay, so ayan na. Karoon na naman siya ng sell position. Tingnan yung mabuti kung ano yung lot size na ginamit. Okay, 0.06. Okay, ang lot size daw ng range na ito is 0.06. Okay, let's continue. Ayun, tinamaan yung ating stop loss. Bumalik dun sa range, no? Hindi nagkaroon ng successful breakout. Anong kulay yung lumabas? Kulay red. Kung mapapansin nyo rin dito, stop loss hit, no? Trading pause, failed breakout. Okay? So, let's continue. Pabilisan pa natin ng konti. Okay, gumawa na naman ng range from 8 o'clock in the morning to 9:30 in the morning. Ano yung lot size na nararapat para sa range na ito? That's 0.09. Okay, so let's continue. And there you go. Tinamaan yung ating take profit. Ano yung nakikita nyo dito? Color green. Okay, dito rin, take profit hit, trading pause, successful breakout. Okay? So by simply looking at the colors here, malalaman mo kaagad na ito, take profit ang nangyari dito. Okay? Dito sa color red, stop loss yung nangyari dito. And dito sa color blue, trailing stop yung nangyari dito. Okay? Ma-analyze mo agad by just simply looking at the colors. Okay? So ayan, na-explain na natin ng maayos kung ano yung magiging process nito and ipakita na naman natin ito, i-continue natin siya sa kanyang testing. Okay? Again, sinimulan natin ito with 6,000 USD. Tingnan natin kung hanggang saan naabot itong test na ito.
Alright, so natapos na yung test natin, no? And umabot sa $8,722 yung naging ending nitong ating test. Okay? So, tingnan natin sa result ng ating backtest. So, ito yung naging result ng ating graph, no? Sinimulan natin at around 6,000, umakyat, no? Lumago yung kanyang gains up until 8,700. Now, kung pagmamasdan din natin yung kanyang net profit, no? Sinimulan natin with 6,000, 2,000 yung naging gains, no? Ito naman yung kanyang profit factor and recovery factor. Right? So, ito naman yung mga previous details. Okay, so sa January, panalo. February, panalo. March, panalo. June, talo. July, panalo. August, talo. September, panalo. October, panalo. November, talo. December, talo. Okay? So, ito yung naging kanyang performance based on backtesting. Now, punta naman tayo ngayon sa kanyang mga settings. Okay? Para i-change yung kanyang mga settings, all you need to do is to right-click sa chart, no? And hanapin yung expert list. Pag nandito na tayo sa expert list, click lang natin properties. Tapos lalabas itong mga different settings na to. Okay? Now, ito yung sinasabi ko na posible siyang gamitin sa prop firm kasi ikaw yung magsaset kung magkano yung i-risk mo per trade. Okay? Sa prop firm kasi guys, let's say ang dapat mo lang i-risk per trade is not more than 5%, no? So dito pwede ikaw yung mag-set up. So let's say 1% lang yung gusto mong i-risk per trade. So it will stick, no, sa risk and reward ratio na nilagay mo dito. Kung susobra yung range based sa risk na nilagay mo dito, no, magkakaroon siya ng tinatawag na fallback. Ano yung fallback? Kung masyado nang malaki or masyado nang maliit yung range, magfo-fallback siya sa 0.01. Okay, kaya magiging safe ka pa rin, no? Magiging napaka-controlled ng risk mo dito kasi hindi niya hahayaan na mas lumaki pa yung magiging talo mo based sa risk na nilagay mo dito. Okay, may fallback na tinatawag. Alright? So, ayun, no? Pwede mong baguhin dito yung trading start and trading end mo dito, no? Dito, ang ilagay mo dito yung mga values. Let's say, gusto mo 8:30, pwede mong ilagay dyan, 8:30. Ikaw na yung bahala. Lagi mo lang tatandaan, server time ang ginagamit natin dito, not local time. Okay? Kaya sinasabi ko na itong trading tool na ito ay hindi para sa mga baguhan. Kasi, ang kailangan dito, yung may experience, no? Yung may alam, kung ano ba yung usual time na active yung isang asset or yung pair, no? Let's say kay gold, anong oras ba active si gold, no? Kay Bitcoin, anong oras ba active si Bitcoin? Kay USD JPY, anong oras ba active yung mga asset na yun, no? Ikaw yung bahalang mag-set ng time na gusto mo dito. Kaya inuulit ko, no? Itong trading tool na ito is best for those na may mga experience na kasi sila yung may alam, no? Kung kailan ba madalas active yung mga pairs or yung mga assets. Okay? Gets ba? May freedom kayo to change your trading start and trading end, no? May freedom din kayo guys para baguhin kung gaano kalayo or gaano kalapit yung magiging trailing stop nyo. May freedom din kayo to change kung ano yung time frame na gusto nyo. Okay? Kapag na-change nyo ng lahat-lahat yan, all you need to do is click okay. Alright? And by your next trade, ma-activate na yung bagong changes na ginawa nyo. Alright? So, that's it for now. Kung sakaling interesado kayo sa trading tool na ito, you can avail it at my website. That's www.diarynangtrader.com. Until next time, guys. Peace out.